Magaling. Yun po. Thank you. Tungkol po sa lupa ang kukonsulta ko. Ano daw? Ang lupa ko po ay dapat 213. Eh, sa titulo ko, kulang po siya ng 70 to 72. Ako, meron pa. Yun po ang aking, ano ko pong masosor dito. So, Aling Timotea, kulang ang sukat ng lupa po ninyo. Opo. Well, ang kailangan po mangyari po dito, kailangan pasukatin uli, no? Yung lupa, ayon po sa, kukuha po kayo ng engineer, no? Geodetic engineer. Papasukat uli yung lupa at sila mismo ang magsa-certify kung ano ba talaga yung tamang suka at pagbabatayan rin po yung iba't ibang mga dokumento na pwedeng pagkunan, no? So, importante po 'yan dahil kailangan malaman po kung ano rin yung sukat ng kapitbahay po ninyo. Dahil baka mamaya yung kapitbahay naman po ninyo tama yung sukat, no? Yung paligid po ng lupa po ninyo. So, yun po yung kailangan pong mangyari para malaman talaga kung ano talaga yung sukat po ninyo ng inyong lupa. So, yun yung proseso na kailangan pong daanan para mapa-correct po yung nakalagay po sa inyong titulo. Attorney, ganito po yun. Yung pong kapitbahay namin, siyang binilang ko ng lupa. Eh ngayon, wala pa silang titulo. Ako may titulo na. Kaya pinasukat ko na po sa, pinasukat ko na po ulit. Sila po ang nagsabi na kulang nga ng 72. So, ang kailangan po, sino nagsabi kulang ng 72? Yung engineer na po, geodetic? Opo. Okay. Ngayon, ang kailangan pong mangyari ngayon, kailangan pumunta po kayo sa LRA para yung muhon, kung may muhon po yung lupa po ninyo, kailangan po nilang iurong sa tamang lugar para yan po ay malagay po sa tama. Wala nga pong buhon. Walang muhon. Opo. Kaya nga po, yan ang kailangan po natin gawin, no? Kailangan po tayo nga pumunta sa LRA para gumawa po ng paraan para tanungin kung paano po natin ilalagay sa tama yung sukat base sa nagawang sukat na ng geodetic engineer. So ang LRA po ang makakapagbigay ng payo kung ano po yung mga susunod ninyong gawin dahil meron na po kayong document, no, na nagsasabi kulang nga yung sukat. Opo. Okay po, Nanay Timotea? Opo, LRA. LRA po.